kasalukuyang political issues ng bansa, ating tatalakayin kasama si Pulitzer Prize-winning journalist Manny Mogato. Manny, magandang tanghali sa iyo. Ay, magandang tanghali din sa inyo at sa inyong mga taga-subaybay. Manny, ano ang masasabi mo muna dito sa mga nagaganap ngayon sa mundo ng politika? Ito, no, sa point of view ng mga journalists tulad nyo, tulad ko, very exciting times to. Kasi hindi bihira na nagbabangayan ang ating Pangulo at ang anyang Vice-Pangulo, no? Alam mo, mula nung magkaroon tayo ng eleksyon noong 1986, no? Nung ma-restore ang democracy, laging bihira lang na makakampi ang nahalal na Pangulo at Vice-Pangulo. Kaya pagka sila ay nagtatalo, ay lumalaki ang political instability sa ating bansa. Lalo ngayon na merong ang pagbabanta sa buhay ng ating Pangulo, ay talagang naka-apekto to sa political stability at maaring maapektuhan ng investment climate sa ating bansa. Kaya sa ating mga journalists, very exciting to at ating binabantayan. Sir Manny, sa isang pahayag ni VP Sara, sinabi nito na it was taken out of context, actually out of logical context. Wala naman daw siyang sinasabing assassination. So ano po ang reaction niyo dito? Ay, semantics yan, ano? Kasi narinig naman natin doon sa Facebook Live na ma-interview siya na ipapatay daw niya si Pangulong Marcos, ang First Lady at ang pinsan nito na si Speaker Martin Romualdez. May binanggit siyang papatayin at kumontrata siya ng killer na gagawa nito. Ano ba ang ibig sabihin nun? Hindi ba assassination yun? Semantics lang yan. Pero alam mo, nagtataka ako na sinasabi ni VP Sara na papatayin niya ang Pangulo, ang First Lady at si Speaker Martin, no? Kung siya raw ay mapapatay, no? At sinabi din niya na meron daw pagkatangka sa kanyang buhay. Ang problema rito, wala namang report na lumabas, no? Hindi natin alam kung totoo na merong pagkatangka sa kanyang buhay. Kasi kung merong pagkatangka, dapat na-report na yan ang kanyang security detail. Ni Colonel La Chica, dapat na-coordinate siya sa PNP, sa NBI at sa AAP para imbestigahan itong attempt sa buhay ni VP Sara. Pero wala eh. Wala tayong narinig, no? Wala tayong narinig sa kanyang mismong security detail. Ang sabi lang na may banta sa kanyang buhay ay siya mismo. So, hindi ako naniniwala na meron talagang totoong banta kasi wala akong nakitang report. Okay, at kanina you mentioned the People Power Revolution, ano? Dahil naging bahagi kayo nito bilang isang journalist. Anong masasabi ninyo ngayon sa pagtitipo ng Duterte supporters sa EDSA nitong mga nakaraang araw? Nako, malaki ang kakaiba nung nakita nating People Power 1 noong 1986 at ngayong ginagawang pagpuprotesta ng mga supporter ni dating Pangulong Duterte at ng kanyang anak na si Sara Duterte dyan sa EDSA Shrine. Unang-una, yung EDSA 1 na nangyari noong 1986 ay may spontaneous na aksyon ang ating mga mamayan at sila ay pumunta ng kusa dyan sa EDSA, no? Sa pagitan ng Camp Crame at Camp Aguinaldo na dumami hanggang Ortigas at Cubao, no? So spontaneous po yan, no? Pangalawa, meron pong religious support, no? May civil military at merong business support yung nangyaring pag-gather dyan sa EDSA nung EDSA 1, no? At ang importante ay yung military support, no? Sa ngayon ay hindi ko nakikita yan sa pagpupulong ng mga supporter ng dating Pangulong Duterte. Unang-una, hinakot po yan, no? May nagsasabi na may mga bus na nagdala sa mga tao dyan, no? At hindi alam ng iba kung bakit sila nandun sa EDSA Shrine, no? Nung Martes ka ng umaga, ay
nagsimba pa ang iba dun sa EDSA Shrine, hindi lang minsan, kundi 2 beses nagsimba ng alas 7 ng umaga at alas 12 ng tanghali. At sabi ng pare, ay halata namang hindi alam ng mga tao ang ginagawa nila sa misa. Dahil unang-una, mukhang hindi mga Katoliko itong mga nanditong nagtitipon-tipon. So, malayong-malayo po ang EDSA 1 o maski ang EDSA 2 dito sa ginagawang pagtitipon ngayon ng mga supporter ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at Sara Duterte. Manny, oo, tama ka dyan. Malayo yung EDSA 2 at EDSA 1 dito sa nangyayari ngayon sa EDSA Shrine. What about EDSA 3? Ang EDSA 3 naman kasi, naging violente yan, no? Kasi alam natin na nagmarcha yung mga supporter na ni dating Pangulong ERAP at pupunta ng Malacanang nung umaga, no? Nung Mayo 1. So, hindi sila nagtagumpay kasi unang-una, wala ding military support, no? Wala ding popular support, kundi yung mga tao doon sa EDSA 3 ay mukhang hinakot din, no? Pinapunta rin doon sa pagtitipon na yon. So, talagang malayong-malayo yung nangyari sa EDSA 1, EDSA 2 at itong kay EDSA 3 at sa itong bagong pagtitipon ngayon sa EDSA. Sir Manny, bilang isang kilalang journalist, oo. Tandaan natin na ang number of ingredient sa EDSA ay popular support. Military support, yan po ang importante. So nabanggit nyo na po yung military support. So bakit po sa tingin ninyo madalas na ma-involve o ma-drag ang military at pulis sa mga ganitong issue? Alam mo kasi ang ating military, yan ang pinaka-stable na institusyon sa ating bansa, no? Nakita natin ang role ng military sa dalawang EDSA, no? At nakita natin na ang administrasyon, kung sino mang nakaupo dyan, ay nagre-rely sa support ng military, no? Nakita natin na nung panahon ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, muntik na siyang tumumba nung nag-awkward, no? Kasi may military adventurism, no? Nung panahon ni dating Pangulong FBR, napakalmado ng ating military, ng ating politika. Wala nangyari. Nung panahon ni Cory, of course, may mga coup attempt, no? At siguro si Pangulong Duterte ay nakita niya ang kahalagahan ng military sa kanyang administrasyon na pwede siyang mawala o pwede siyang magtagal, no? Kasi alam mo, simula pa lang nung maupo si Pangulong Duterte noong 2016, sinabi na siya ang pinakaunang sosyalistang presidente ng ating bansa. At pagkatapos, inappoint niya yung mga sa kanyang mga cabinet, yung mga makakaliwa, no? Sila Lisa Masa, kung sino-sino pa, sila Judith Arevalo. Pero eventually, ay inalis din niya to, no? Dahil lumapit siya sa military. Dahil natakot siya na baka ang military ay hindi sa suportahan dahil medyo makakaliwa yung kanyang mga inupo sa kanyang kabinete. At alam niyo na si Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte ay pro-China, no? Alam naman natin na ang military natin ay hindi pro-China, no? So, medyo nangangamba si Pangulong Duterte kaya inalagaan niyang maigi ang pulisan, ang kasundaluhan, at binigyan ng katakot-takot na benefits, tinasang sweldo, no? May nabanggit pa nga si Pangulong Duterte dati na pinapakain daw niya ng pera itong mga general, no? Para lang suportahan siya. Hindi ko naman alam kung talagang loyal sa kanya ang ating mga kasundaluhan. So iniisip niya na dahil pinagbigyan niya ng magandang benepisyo, tinasang sweldo, ay makakuha niya ang loyalty ng ating mga kapulisan at ng ating mga kasundaluhan. Pero alam niyo po, ang ating Armed Forces of the Philippines ay very professional. Sila po ay sumusunod lamang
no, sa Commander-in-Chief, no, sa chain of command, no. Dahil wala na po sa chain of command si Pangulong Duterte, ay hindi na po siya sinusunod, no. At isa pa, ang ating Armed Forces of the Philippines ay loyal po yan sa ating konstitusyon, sa ating bandila, at sa ating demokrasya. Kaya yan po ay hindi gagawa ng anumang hakbang para sirain ang ating demokrasya o patalsikin ang nakaupong presidente. So nakamali po si dating Pangulong Duterte kung iniisip niya na susunod sa kanya ang mga kasundaluhan. So nakikita po natin base sa inyong mga sinabi na talagang malaki ang impluwensya ng military all these years mula pa sa time nga FVR pati ni EDSA II at ngayon naman yung nangyayari po ngayon. Masasabi niyo po ba na si PBBM ay malakas sa military or happy ang military sa kanya katulad noong panahon rin ni Duterte, taking China aside, kung saan sinabi mo nga na base sa kanyang sariling words, pinapaulan ba ng pera or something like that? Pinapakain. Pinapakain ng pera? Yes. Alam mo, ang ating armed forces ay tuwang-tuwa dito kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Unang-una sa kanyang posisyon sa West Philippine Sea. Dahil si Pangulong Marcos ay pinaglalaban ang ating karapatan, ang ating teritoryo. At sinasabi niya na ni isang inch hindi na ibibigay ang ating teritoryo sa kanino man. So yan po ay hinahangaan ng ating mga kasundaluhan. At hindi naman pinababayaan ni Pangulong Marcos yung benefits at salaries ng ating mga kasundaluhan. Kung nagbibigay po ng benepisyo sa panahon ni Pangulong Duterte, ganoon din po si Pangulong Marcos. Sorry. So, tuloy po ang ating suporta sa ating mga sundaluhan. Kaya ang ating sundalo po ay natutuwa at tingin ko ay happy sa ating Pangulo. Sir Manny, huling tanong na lang po. Sa pinakahuling interview ni Pangulong Marcos kanina sa sa Quezon, may nagtanong tungkol sa impeachment. Sinabi niya na wag nang ituloy ang impeachment complaint kay VP Sara dahil wala ni isang Pilipino ang magbebenepisyo rito. Ano pong masasabi niyo dyan? Nako, yan po ay opinion ng ating Pangulo. Hindi ko alam kung susundin ng miyembro ng Kamara, Kasi alam ko sa Kamara marami nag-iisip na mag-file ng impeachment complaint laban kay VP Sara. Unang-una, binastos po ni VP Sara ang ating Kongreso. Binastos po niya ang mga proseso, nung tumanggi siyang humarap sa pagdinig, nung tumanggi siyang mag-take ng oath, Ito lang bandang huli siya nag-oath, Pero nakita naman natin na ang behavior ng ating Vice Presidente na pati ang ating Pangulo ay gusto niyang ipapatay, So palagi ko lang tama lamang na may mga tao, may mga politiko at may mga membro sa Kongreso na naiinis na sa inaasal nitong si VP Sara. Kaya hindi ko alam kung mapipigilan ng ating Pangulo ang ating mga congressman na mag-file ng impeachment complaint. O kung hindi man ang congressman, baka merong private citizen na mag-file ng complaint. Kasi alam mo, narinig ko sa isang panayam si dating Senador Sonny Trillanes na hinug na raw ang kanilang complaint, At ang mga bayan black ay nagsasabi rin na mag-file sila ng impeachment complaint. So, antayin na lang natin, kung ano mangyayari, kung makikinig ba ang mga congressman sa ating Pangulo dahil ayaw niyang magulo, ang ating sitwasyon. Alam mo na, magpapasko, di ba? So, siguro, yan ang iniisip ng Pangulong Marcos na gusto niya maging masaya ang mga Pilipino. Ayaw niya may gulo during sa Kapaskuhan. Kaya siguro, naisip niya na huwag niyo munang i-file yung impeachment.
baka siguro palipasin muna ang Pasko. Siguro nga po, that's the best case scenario sana at hindi mauwi sa EDSA 3 na bagamat sabi nyo ay hindi ito nagtagumpay, nag-cause pa rin po ng kaguluhan, no? Sa ating mga kalsada, no? Naalala mo, mga pinagsusunog nila at pinagsisira yung mga public property. So, maraming salamat pati po. yung mga sasakyan ng media. Yes, naalala ko yon kasama yung mga sasakyan namin noon. Sana po ay wala pong ganyang mangyari, lalo na ngayong magpapasko. So maraming salamat sa inyong oras, Pulitzer Prize winning journalist, Mogs Manny Mogato. Salamat.